Yes, hello mga kamema. Ayan, bumabalik na ulit tayo. Ang aking i-share sa inyo ay ang aking Denmark Copenhagen experience na kung saan ay maraming mga magagandang lugar at mga tourist spot na tayo ay napuntahan. Hindi naman natin napuntahan lahat pero at least i-share ko sa inyo yung mga iba, mga napuntahan ko at mga pangyayaring mga nakita ko. Maganda rito sa Denmark, mas gusto ko siya kaysa sa Finland. Gusto ko na nga lumipat dito pero wala pang chance. Tingnan natin sa susunod kung makakalipat tayo. Pero for now, i-share ko muna sa inyo ang aking mga nakita, ang aking mga na-experience sa Copenhagen, Denmark. So, ayan. Panoorin lang natin. Yes, hello mga kamema! Aha! Yes, hello mga kamema! Welcome back to my YouTube channel. Masaya ako at nakabalik naman ako sa pagko-content. Matagal tayong hindi nakakapag-content dahil sa dami ng aking mga iniisip, mga trabaho, mga business, talagang napakarami. At ngayon, ang gagawin natin content ay pupunta tayo sa isa sa mga pinakakilalang lugar sa buong mundo na dinarayo ng maraming turista. At ngayon ko lang din ito makikita dahil madalas ito ay sa picture ko na nakikita, sa kwento, at gusto ko i-share sa inyo ang aking experience. Siyempre alam ko maraming nangangarap ng mga Pinoy na makarating sa ibang bansa pero hindi pinalad, at siyempre marami ding mga nangangarap na mag-tour pero walang budget. Copenhagen po ang capital ng Denmark. At doon po sa pupunta natin ay talagang maraming pumapasyal doon. Ang tawag dito ay Nuhan, ewan ko, basta N-Y-X-A-V or U-N. Yan, Nuhan. Yan, ito yung sikat na pasyalan sa Denmark, sa Copenhagen. At ipapakita ko sa inyo kung ano makikita sa lugar na ito. So ayan, samahan niyo ako, tara let's! So ayan, samahan niyo ako mga kamema. Itong nakikita niyo ngayon ay ang bus sightseeing ng Copenhagen. Diyan sumasakay yung mga ibang turista para ilibot sa buong Copenhagen City. Pero ngayon, lalakad lang muna tayo dahil marami tayo. Sasama ko kayo sa aking pupuntahan. So sunod lang kayo sa akin. Ayan, walk lang tayo. Yung mga nakikita niyo na yan yung mga establishment na nakikita dito sa Copenhagen na kung saan malapit siya Nuhan tourist spot. Yan, lahat dito halos marami yung mga turista dito. Siyempre, tatawid muna tayo, dahan-dahan lang at maraming tumatawid. Kaya slow motion lang muna tayo sa ating paglakad. Ayan. Ayan, bisa na natin. Ayan, nakikita nyo. Meron din sila mga iba-ibang mga tao dito na pumupunta. Iba-ibang lahi, iba-ibang bansa. At yan, nakikita nyo ang kulay pink na yan, napupuntahan natin. Yan yung boating. So, kung gusto nyo mag-boating, dyan kayo bibili ng ticket para ma-experience nyo yung kanyang lake boating. Ayan. Yan, dyan kayo bibili ng ticket sa may, ayan. Ayan yung nakikita nyo mga building na yan. Yan yung mismong Nuhan Park. Ewan ko kung anong tawag dyan, Nuhan Park or whatever. Pero lahat dyan sa baba na yan ay puro establishment. At karamihan naman dyan sa baba na yan ay halos nag-iinuman ang nasa harapan niya. Marami siyang mga kubol dyan na nakalagay na ang lahat ng umiinom ay nasa ilalim ng kubol na yon. Iba-ibang tao at karamihan syempre dyan ay mga puti. Yung talagang mga European, American, or Russian, I don't know, but still they are all foreigner in that place. Ayan, English din pag main time. Ayan kung nakita niyo yung mga kubol na yan, yung parang mga tent na yan, lahat na yan puno yan talaga ng mga taong umiinom. Yun ang mga turista na nandyan. Dumayo lang sila dyan para uminom. Yun lang. Ewan ko bakit. Ano pa ba ang talagang hahanapin nila. May mga alak na masakit lang mga lugar. Bakit dyan pa sila dumadayong uminom. Nakakalungkot talaga. Dumadayo pa talaga sila para maglasingan dyan. So ayan, itong nakikita nyo na yan. Yung yan yung common dyan, yung crepes. Ayan. May iba-ibang flavor dyan. May mga toppings, may mga price. Ayan. Si ate nawawala yata. Parang hinahanap niya yata ako. Naku, nakita nga niya ako. Ayan, si ate. Ayan, Pilipina rin yan. Ayan, tingnan nyo ang itsura ng Nuhan. Yan ang Nuhan. Ayan, ang daming umiinom, di ba? Yan, ewan ko kung ano na gusto nila dyan. Bakit gustong-gusto nila dyan sa lugar na yan? Siguro baka masarap ang alak dyan. Or ewan ko din kung masarap nga ang alak dyan. Pero yan lang, ganyan lang. Ayan, nung punta ako dyan hapon. Kaya hindi pa nakasindi ang mga ilaw. Siguro mas maganda yan pagkagabi. Ayan sila, sila kuya. Yan, mga kasama natin yan, mga pumunta dyan. Ayan, tingnan nyo, ang daming umiinom, di ba? Punong-puno yan talaga yung hallway, yung mismong pinaka-hallway na yan. Punong-puno ng inuman. Ayan. Yan yung Nuhan, yung mga building na yan na tabi-tabi. Yan yung yan yung dinarayo ayan yung flag ng Copenhagen, yung kulay red na yan. Yan ang kanilang flag
Sa mga hindi familiar, so yan po ang flag ng Copenhagen, Denmark. So yan, dito sa lugar na ito, makikita nyo talaga puro mga boating. Ayan, yung mga ano sila, yung mga old style na boat. Ayan, yung mga, parang may mga ano sa taas, ano ba yung mga tela. Yan ang marami dyan pag sinakyan mo yan. So experience ang makukuha mo. Hindi naman ganun kaganda, pero merong old time experience kayong mararamdaman. Ayan, si ate ayun na naman, no, nawawala talaga siya. O hinahanap niya ba talaga ako? Ewan ko. Nagbibideo ako, hindi niya ako nakikita. Ewan ko dyan. O ayan. Ayan, ito ang mga building ng Copenhagen na dinarayo. Ayan. O, diba? O, ayan lang. Ayun yung letra na sinasabi ko sa inyo. Newhound. Kung kaya bumasa niya, hindi ko maintindihan kung paano yan. Newhound. Newhound. Diba? Newhound 17. Siguro yung 17 na yan, baka yun yung mga pangalan ng mismong building or whatsoever. Pero that whole area is Newhound area. It's like a tourist spot. So yan, isa yan sa mga dinarayo ng mga maraming foreigners sa buong mundo basta pumunta ng Denmark. Kita nyo mga tao, di ba? Ang dami. Ayan, ganyan kadami ang namamasyal dyan. At dito sa lugar na ito, dyan mismo sa may lugar na yan, mayroon dyan isang bilihan ng ice cream. Ayan, ituturok sa yan dyan. Bilihan ng ice cream at saka yung parang long biscuits na na churros ang tawag nila. Pupuntahan natin yan. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang meron dyan. Yan ay talagang napakasarap doon ng ice cream dyan at napakamahal naman din. Kaya ayan ang churros. Yan yung churros. Yan, soon magkakaroon na rin sa Pilipinas ng churros. At sasabihin ko sa inyo kung saang lugar magkakaroon ng churros. Masarap daw yan pero awan ko kung hindi ko siya tinikman, pero tingin ko ano lang naman siya, ordinaryong bread na may butter, tapos i-dip lang yan sa kung ano-ano na mga flavor, ice cream, whatever, or Nutella. At meron pang isa dyan, yung kanilang waffle. Ayan, hindi ko kung anong waffle yan na parang kinakalawang. Ayan. So pasok na tayo sa loob. So ayan, sa loob na yan makikita nyo ang maraming apa. Yan silang gumagawa ng kanilang apa dyan. Sweet cone ang tawag dyan. Yung kanilang apa matamis na. So sila din ang gumagawa ng ice cream nila at talaga doon napakasarap ng ice cream nila dyan. Iba-ibang flavor at mga fruits. Pero ang mahal talaga, alam nyo ba na ang isang cone ng ice cream dyan ay nagkakahalaga sa peso ay almost 1,000 pesos. Isang cone yun. Ganun kamahal. Pero marami pa rin bumibili kasi nga tourist spot. So nakakapagtaas sila ng presyo dahil tourist spot. At the same time, syempre pag tourist ka, i-experience mo. Kaya kahit mahal, bibilin mo. So ganun sila mapagsamantala sa mga tourist. Ayan. So ako, binili ko lang dyan ay smoothie lang. Smoothie din na parang ice cream na ginawang smoothie kasi mas mababa ng konti ang presyo niya. At yun lang ang binili ko. At syempre, ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung aking binili. Ayan, later lang. Malapit na. 1, 2, 3, go! Ay, wala pa pala. So ayan. Marami kasing pili, hindi pa ako nakakakuha ng bibilin ko. Pero so far, so good naman ang aking naging experience sa smoothie nila. Talagang smooth siya pag inom kasi nga smoothie. Patawa lang. So ayan mga kamema, susunod, abangan nyo ang aking susunod na escapade. Bye! Ayan, samahan nyo ulit ako sa susunod kong video. Nakikita nyo ba yung babaeng nakupo na yan? Yung bato, yan, mermaid yan. Sikat na sikat yan sa Denmark. Yan ang dinadayo ng marami. Dahil yan daw ay totoong kwento ng isang mermaid na naganap ng lalaki sa dalampasigan at hindi niya yata natagpuan ang kanyang lalaki hinahanap at siya ay sobrang na-inlove sa lalaking ito. Ayan, sikat na sikat yan. Naku, pupuntahan natin yan. At syempre, ang ating pag-interview sa mga Pilipina na naroon ay abangan nyo din. At syempre, itong ating mga ibang gala. Ayan, yan yung sa Tivoli Park. At doon nga sa Mermaid Park, yan yung makikita doon. Siyempre, abangan nyo yan. At siyempre, samahan nyo ako dahil kung hindi, sayang naman ang effort ko para sa inyo, mga kamema. Sige na, sa susunod na lang. Bye-bye!